Sa pinakabagong kaganapan sa East China Sea, muling sumabog ang tensyon matapos aminin mismo ng Beijing na Chinese fighter jets ang nag-radar lock sa mga Japanese F-15 malapit sa Okinawa, isang aksyon na hindi basta-basta at may malinaw na implikasyong militar. Para sa Japan, ang paggamit ng fire control radar ng China ay hindi simpleng bahagi ng training o routine maneuver, kundi isa itong direktang banta na sa anumang oras ay maring humantong sa aksidenteng engkwentro, miscalculation o kahit hindi sinasadyang armadong sagupaan. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip ang Tokyo at agad nag-file ng matinding diplomatic protest laban sa China bilang pagtutol sa ginawa nitong provocation. Tinawag pa nga ng Japan ang insidente bilang delikado, hindi katanggap-tanggap at labag sa norms ng international aviation safety. Ngunit sa panig ng Beijing, iginiit nilang ito raw ay bahagi lamang ng kanilang karaniwang military drills at walang dapat bigyan ng mali siya. Gayunpaman, mas lalo lamang itong nagdulot ng pag-aalala sa Japan dahil nakikita nila itong patuloy na pagtaas ng agresibong postura at assertiveness ng China sa rehiyon. Ang radar lock incident na ito ay hindi lamang isang isolated case, kundi patunay na bahagi ito ng mas dumadalas at mas nagiging agresibong unsafe encounter sa himpapawid sa pagitan ng Japan at China. Ayon sa mga defense analyst, ang paggamit ng fire control radar ay hindi ginagawa ng basta-basta dahil ito ang uri ng targeting system na karaniwang ginagamit lamang kapag handa ng tumira ng missile ang isang sasakyang pandigma, kaya malinaw ang mensaheng ipinapadala nito. Para sa Japan, hindi ito maaring ituring bilang simpleng pagmomonitor o routine interception, kundi isang escalatory behavior na naglalagay sa buong rehiyon sa mas mataas na panganib. Ipinunto pa ng Japanese defense officials na ang ganitong galaw ay maituturing ng pre-war Grizon tactic, kung saan ang isang bansa ay gumagawa ng agresibong hakbang nang hindi patuluyang umaabot sa level ng digmaan. Dahil dito, napilitan ng Japan na itaas ang kanilang alert posture at palakasin ang aerial surveillance. Ngayon mga kapatid, bilang tugon sa lumalalang tensyon at posibleng paglala ng mga insidente sa himpapawid, agad na nagsagawa ang Japan at Estados Unidos ng mas pinalawak at mas mataas na antas ng joint flight drills. Sa pagsasanay na ito, lumipad ang mga US strategic bombers na kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng long-range strike missions kasama ang mga Japanese F-35 at F-15 jets na nagsisilbing backbone ng Japanese air defense. Ang presensya ng mga high-capability aircraft na ito ay malinaw na mensahe sa rehiyon na kahit umiiwas ang Washington sa direktang pagkundina sa China, handa naman silang ipakita na nananatiling matatag at aktibo ang US-Japan alliance. Hindi rin lihim ng exercises na ito ay dinisenyo upang ipakita ang kanilang combined readiness at interoperability sakaling magkaroon ng anumang banta o emergency sa East China Sea. Sa kabila ng napakalinaw na strategic signaling ng drills, iginiit ng Pentagon ang operasyon ay purely defensive at bahagi lamang ng routine cooperation sa pagitan ng dalawang magkaalyado. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ang White House na naniniwala si Pangulong Trump na kaya niyang panatilihin ang magandang relasyon sa parehong Japan at China sa kabila ng tumitinding seguridad na hamon sa rehiyon. Ngunit sabay nitong iginigiit na hindi kailanman magbabago ang katatagan at tibay ng US-Japan alliance, lalo na pagdating sa seguridad at mutual defense commitments. Ayon sa Washington, nananatili silang buong-buong committed sa kanilang obligasyon sa ilalim ng Article 5 ng Security Treaty na nagsasaad na anumang pag-atake sa Japan ay tuturing ding banta sa Estados Unidos. Sa kabila nito, kapansin-pansin na maingat at kontrolado ang diplomatic messaging ng US dahil ayaw nilang magbigay ng pahayag na maaring magpataas pa ng tensyon. Pinipilit pa rin ng Washington na panatilihing balanse ang kanilang relasyon sa dalawang bansa upang hindi na magmukhang pumapanig sila ng tuwiran laban sa Beijing habang sinisikap nilang hindi rin mapahina ang tiwala ng Tokyo. Nag-usap din kamakailan ng US at Japanese defense chiefs upang talakayin ang rapidly deteriorating security situation sa Indo-Pacific, lalo na sa paligid ng Japan kung saan mas dumadalas ang high-risk encounters. Pareho nilang tinukoy ang radar incident bilang isang seryosong pangyayaring nagpapababa sa regional stability at nagpapataas sa posibilidad ng hindi inaasahang military escalation. Ayon sa kanilang joint statement, ang mga hakbang ng China ay malinaw na hindi nakakatulong sa peace and security at nananawagan silang tigilan ng Beijing ang anumang uri ng provocation na maaaring magdulot ng miscalculation. Bilang tugon, pinabilis pa ng Japan ang pag-expand at modernization ng sarili nitong self-defense forces, kabilang ang pagpapalawak ng air defense readiness at counter-strike capabilities. Samantala, nagpahayag naman ang US na lalong palalakasin ang kanilang rotational military presence sa Japan bilang deterrence at upang ipakita na handa silang suportahan ng Tokyo sa gitna ng tumitinding tensyon. Ngayon mga kapatid, habang abala ang Japan at US sa pagpapakita ng kanilang military unity at joint readiness, lumitaw naman ang isa pang development na lalong nagpapainit sa sitwasyon sa rehiyon, ang patuloy na lumalawak na military cooperation sa pagitan ng China at Russia.
Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Chinese at Russian bombers ng coordinated long-range air patrols malapit sa territorial airspace ng Japan, isang hakbang na malinaw na nakikita bilang direktang pressure sa Tokyo at bilang signal ng strategic coordination ng dalawang bansa. Sa pananaw ng mga defense strategists, ipinapakita nito na nahaharap ang Japan sa isang two-front strategic challenge. Ang China sa timog na agresibong nagpapalawak ng presensya sa East China Sea at Russia sa hilaga na nagpapalakas ng long-range capabilities sa paligid ng Sea of Okhotsk at Northern Pacific. Lalo nitong pinatingkad ang pangangailangan para sa mabilisang defense modernization ng Japan, kabilang ang pagpapalakas ng air defense systems, missile interceptors at enhanced early warning networks. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mas mataas na alertness sa Japanese military planners at nagpapaalala na ang regional security environment ay nagiging mas komplikado at mapanganib. Ang insidenteng ito mga kapatid ay hindi lamang limitado sa military ang implikasyon, kundi umabot din ito sa larangan ng geopolitical signaling. Para sa Beijing at Moscow, ang pagsasagawa ng joint long-range patrols ay malinaw na patunay ng kanilang lumalalim at mas matibay na strategic partnership na nagpapakita ng coordinated approach sa rehiyon. Para naman sa Japan, ang sabay na paglipad ng Chinese at Russian bombers ay malinaw na mensahe na kung sakaling magkaroon ng regional conflict, hindi iisa ang kanilang potensyal na adversary, kundi dalawang malalakas na bansa na may kakayahang magsanib puwersa. Ang naturang coordinated flight ay nakita ng Japan bilang isang uri ng intimidation strategy na naglalayong subukan ang kakayahan at reaksyon ng kanilang defense systems. Ayon sa Japanese Ministry of Defense, mahirap baliwalain ang timing at saklaw ng operasyon dahil ito ay tila maingat at tinano upang magpadala ng political at military signal. Bilang tugon, pinataas at pinalawak ng Tokyo ang intelligence monitoring at aerial surveillance upang masiguro na handa silang tumugon sa anumang hindi inaasahang aksyon. Samantala, patuloy na lumalawak ang economic fallout ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Japan at China. Maraming Chinese travelers ang biglaang nagkansela ng kanilang flight at planned tours papuntang Japan matapos maglabas ang Beijing ng Travels Advisory na nagbigay babala sa kanilang mamamayan tungkol sa potensyal na panganib sa rehiyon. Lubhang tinamaan ito ang Japanese tourism industry na matagal nang umaasa sa malaking bilang ng mga turistang incheck bilang pangunahing source ng kita sa hospitality, transport at retail sectors. May mga hotel, airlines at shopping district na nagulat ng biglaang pagbaba ng bookings at reservations na nagdulot ng agarang impact sa kanilang operasyon at kita. Ayon sa mga economic analyst, ang hakbang na ito ay posibleng itinuring na unofficial retaliation ng China bilang tugon sa lumalalang diplomatic dispute at militarized posturing sa East China Sea. Malaki ang epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Japan, partikular na sa mga pangunahing lungsod tulad ng Tokyo, Osaka at Hokkaido kung saan umaasa ang tourism sector sa international visitors. Ang biglang pagbaba sa tourist activity ay nagdudulot din ng pangamba sa employment sa hospitality at service sectors na nagpapakita kung paano ang geopolitical tensions ay mabilis na nagiging economic pressure points. Bukod sa tourism, naapektuhan din ng malaki ang bilateral trade sa pagitan ng Japan at China. May ilang kumpanyang Hapon ang nakakaranas ng delays at disruption sa kanilang shipping operations patungong China, sanhi ng lumalalang diplomatic dispute at mas mahigpit na customs inspection. Sa kabilang panig, nagiging mas critical ang Chinese media sa Japan, lalo na matapos ang naging remarks ni Prime Minister Sanae Takaishi tungkol sa posibleng Japanese military response sa Taiwan scenario. Ang economic friction ay hindi lamang nagmumula sa travel advisories, kundi sa patuloy na lumalalang diplomatic narrative na nagdudulot ng political at business uncertainty. Bukod dito, ang mga boycott call sa social media at negative sentiment mula sa Chinese netizen ay nagdudulot ng matinding pangamba sa Japanese businesses na nangangailangan ngayon ng mabilisang crisis management. Para sa mga analyst, ang indikasyong ito ay maaring ituring na early symptoms ng economic coercion kung saan ang China ay gumagamit ng ekonomiya bilang leverage upang impluensya ng mga political stance ng Japan. Ang sitwasyong ito ay malinaw na naglalarawan kung paano ang geopolitical tension ay may direktang epekto sa araw-araw na economic activities ng parehong bansa. Sa loob din mismo ng Japan mga kapatid, lalong tumitindi ang diskusyon at debate tungkol sa naging remarks ni Prime Minister Sanae Takaishi ukol sa Taiwan. Ayon sa kanyang pahayag, ang Japan ay maaring tumulong militarily kung umatake ang China sa Taiwan, isang linya na agad ikinagalit at tinuligsan ng Beijing na naglabas ng matinding diplomatic protest. Dahil dito, may ilang Japanese lawmakers at political analysts na humihiling na bawiin o i-clarify ni Takaishi ang kanyang pahayag upang maiwasan ang mas malaking backlash sa diplomatic relations at posibleng economic repercussions mula sa China. Ngunit may iba naman na naniniwala na tama at kailangan ang ginawa niyang pahayag dahil mahalagang maging malinaw ang Japan sa kanilang security commitments at pagpapakita ng deterrence sa rehiyon. Ang isyong ito ay nagdulot ng internal political friction sa loob ng Japan, habang kasabay nito ay tumitindi rin ang external pressure mula sa China at maging sa international observers na nagbabantay sa sitwasyon.
Bilang resulta, ang pamahalaan ni Takaishi ay nahaharap sa mahirap na balancing act, ang panatilihin ng credibility sa loob ng bansa habang pinapangalagaan ang diplomatic at economic interest sa labas. Noong November naman, mas lalong tumindi ang diplomatic row nang maglabas ang China ng matinding official statement laban kay Prime Minister Takaishi. Tinawag ng Beijing ang kanyang remarks bilang provocation at malinaw na banta sa One China Principle na isa sa mga pinakasensitibong isyu sa Chinese foreign policy. Lumabas pa ang mga ulat na tinalakay ng China ang posibilidad ng persona non grata status laban sa ilang Japanese officials, isang hakbang na bihirang gawin at kadalasang nagdudulot ng malakas na diplomatic signal. Mabilis naman itong tinutulan ng Tokyo na naglabas ng pahayag na hindi sila magpapasindak at mananatiling matatag sa kanilang foreign policy stance. Gayunpaman, nagbigay ito ng malaking tensyon sa diplomatic channel ng dalawang bansa, kung saan parehong embahada ng Japan at China ay naging abala sa emergency consultations, coordination meetings at pagpapadala ng formal notes upang maibsan ang posibleng escalation. Ang insidenteng ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kabilis maaring lumala ang diplomatic dispute mula sa simpleng remarks ng isang leader patungo sa seryosong international confrontation. Ayon sa mga defense at geopolitical analyst, ang lahat ng mga pangyayaring ito mula sa radar lock incidents hanggang sa coordinated patrols ng China at Russia at ang diplomatic dispute kay Prime Minister Takaishi ay hindi hiwa-hiwalay kundi bahagi ng mas malawak at mas komplikadong strategic rivalry sa rehiyon. Lumalabas na ang China ay nagpapakita ng mas assertive at agresibong military posture upang subukan ang threshold ng Japan at sukatin kung hanggang saan ito maaring tumugon ng hindi lumalampas sa conflict threshold. Sa kabilang banda, ang Japan ay patuloy na nagpapalakas ng sariling defense capabilities, kabilang ang pagpapalawak ng stockpile ng counter-strike missiles, modernisasyon ng air defense systems at mas malaking alokasyon sa defense budget upang matiyak ang readiness sa anumang contingency. Habang lumalala ang rivalry at sabay na ipinapakita ng parehong bansa ang kani-kanilang lakas, mas tumataas ang risk ng hindi inaasahang arm incident o miscalculation. Ang sitwasyong ito ay malinaw na nagbubuo ng danger zone kung saan kahit maliit na error o miscommunication sa pagitan ng militar at diplomats ay maaring mag-trigger ng mas seryosong krisis, kaya't pinapakita nito ang kahalagahan ng maayos at epektibong diplomatic communication sa gitna ng mataas na tensyon. Sa kasalukuyan, maraming defense observers at geopolitical analysts ang nagsasabi na papalapit na ang Japan at China sa isang critical point sa kanilang bilateral relations. Ang radar lock-on incident na kamakailan lamang na naitala ay tinuturing na isa sa pinakamalaking sinalubong na trigger nitong quarter na nagbabadya ng potensyal na escalation kung hindi ito maayos na mamanage. Kapag hindi ito nabigyan ng tamang diplomatic at military response, posibleng maging spark ito na magdudulot ng mas malaking military standoff sa East China Sea o sa karatig na himpapawid. Bukod pa rito, dahil sa patuloy na joint China-Russia patrols, lalong nagiging komplikado ang strategic environment na nagpapataas ng stress sa Japanese military planners. Sa kasalukuyan, halos nakapwesto ang Japan sa gitna ng dalawang major military powers na parehong nagpapakita ng assertiveness at kakayahan sa sabay na operasyon. Samantala, patuloy namang nagpapadala ang US ng malinaw na mensahe na pinapanatili nila ang kanilang matibay na suporta sa Japan sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng maingat na pag-iwas sa direct condemnation ng aksyon ng China, nananatiling malinaw at assertive ang military posture ng Washington na nagpapakita ng kanilang commitment sa seguridad ng kanilang ally. Ayon sa Pentagon, handa silang palakasin pa ang mga joint drills, rotational presence at intelligence coordination sa Japan upang masiguro ang kaligtasan at readiness ng bansa sakaling lumala ang sitwasyon. Para sa Japan, napakahalaga ng pagkakaroon ng US presence sa rehiyon dahil ito ang pangunahing deterrence laban sa potensyal na aggression mula sa China at Russia. Ngunit sa panig ng Beijing, ang patuloy na pagpapalakas ng US-Japan military cooperation ay tinuturing na isang provocation na posibleng magdulot ng karagdagang escalatory moves at magpalala ng geopolitical tension sa East Asia. Sa kabuuan, ang sitwasyon sa pagitan ng Japan at China ay papunta na sa isang napakadelikadong yugto kung saan sabay-sabay na tumitindi ang military, diplomatic at economic tensions. Ang radar lock incidents ang pinakabagong malinaw na patunay na sa bawat aksyon at reaksyon, ang miscalculation ay maaring mangyari anumang oras at ang anumang maliit na error ay maaring magdulot ng domino effect sa rehiyon. Habang patuloy na nagpapalakas ang Japan ng kanilang defense posture at pinapahusay ang mga kakayahan ng self-defense forces, kumikilos naman ang US bilang pangunahing alay sa pamamagitan ng joint drills at pagpapalakas ng deterrence presence. Sa kabilang panig, patuloy na nagpapakita ang China at Russia ng mas malalim na strategic alignment sa pamamagitan ng coordinated military patrols at joint exercises na lalo pang nagpapataas ng tensyon. Sa harap ng ganitong sitwasyon, malinaw na ang East Asia ay nananatiling isa sa pinakahinihintay at pinakasensitive na flashpoint sa mundo, kung saan ang bawat hakbang ay pinagmamasdan ng mga analyst at global powers. Ang tanong na bumabalot sa lahat, hanggang saan aabot ang tensyon bago tuluyang sumabog?
At sino ang unang gagawa ng hakbang na maaring magbukas ng mas malaking krisis? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!